Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! May mga tao talaga na gagawin ang lahat para sa kasikatan. Kahit ano, para lamang mapansin ng mga tao. Talamak na talamak ngayon ang mga taong namemeke ng may sakit para sa atensyon at donasyon. Sa panahon ngayon, posible na ang lahat sa internet. Walang makakaalam ng katotohanan kung mapapanindigan mo ang lahat at syempre kung hindi ka mahuhuli. Ito ang balak sanang gawin ng dalagang si Madison Russo. Ngunit sa kasamaang palad, dumating ang punto na hindi na niya mapanindigan ang kanyang kasinungalingan. Samahan niyo ako at ating ungkatin ang pagpapanggap na ito ni Madison sa social media na naghatid sa kanya sa kapahamakan. Ipinanganak si Madison Russo sa isang maliit na bayan ng Elridge, Iowa. Isang masigla at matalinong dalagita. Nag-aral si Madison sa St. Ambrose University sa Davenport at isa siyang top student doon. Dahil sa kanyang talino at galing, nasungkit niya ang full scholarship sa nasabing paaralan. Mataas ang pangarap ni Madison at gagawin niya ang lahat para maabot iyon. Dahil sa kanyang pagsusumikap, nasungkit din niya ang kanyang pinapangarap na internship sa John Deere na isang American corporation na nagmamanufacture ng mga agricultural machinery, heavy equipment at mga parts ng lawn care equipment. Nag-o-offer din ang kumpanyang ito ng financial services and other related activities. Na mga puntong ito, 19 na taong gulang pa lamang si Madison, kaya talaga namang proud na proud siya sa kanyang achievement. Hindi naging madali para sa dalaga na pagsabayin ang kanyang internship at pag-aaral, pero ginawa niya ang lahat upang mapagtagumpayan iyon. Noong una ay tila kontento si Madison sa itinatakbo ng kanyang buhay. Ngunit nang lumaon, na-realize niya na hindi siya satisfied sa normal na buhay lamang. Marami siyang napapanood sa social media na kaedad niya na naging sikat at kumita ng malaki sa social media. Natutustusan nila ang kanilang mga pangangailangan at lifestyle, mga travels, mga magagarbong gamit, pagkain, mga bags, makeup at kung ano-ano pa. Ito ang naging motibasyon ni Madison upang ipagpatuloy ang kanyang plano. Sinimulan niya ang lahat sa pagpo-post sa TikTok, Instagram at Facebook. Ngunit hindi pala ganoon kadali ang lahat. Napakabagal o halos walang pag-usad ang kanyang mga followers. Napakataas ng kompetisyon at parang hindi makasabay si Madison. Maganda si Madison, very fit ang katawan. Katulad ng nabanggit kanina, matalino at very driven. Ngunit ganoon din lahat ng mga tao na nangangarap na sumikat sa internet. Wala siyang unique na karakteristik na maaaring magpa-viral sa kanya sa social media. Muling nag-isip si Madison kung paano niya masusolusyonan ang problema. At dito na nga nabuo ang kanyang maitim na balak. Sa planong ito, wala nang pakialam si Madison kung manloloko siya ng tao. Dahil muli, gagawin niya ang lahat upang makuha ang atensyon ng publiko. At hindi nga siya nagkamali. Ilang videos pa lamang ang napost niya sa TikTok ay umarangkada na ang kanyang mga views. Sa mga videos na kanyang pinost, nagpanggap si Madison na meron siyang patong-patong na sakit, na meron siyang pancreatic cancer, leukemia at type 1 diabetes. Idinitalye niya ang mga nasabing sakit sa kanyang mga viewers, mga diagnosis, mga gamot na kanyang iniinom, pati na rin mga treatments na kanyang ginagawa. Meron di umano siyang isang malaking bukol sa kanyang pancreas na kasing laki ng isang football at hindi na di umano siya maaaring operahan dahil nabalot na ng bukol na iyon ang kanyang spinal cord. Sinabi din sa kanya ng kanyang doktor na swerte na kung tumagal pa siya ng 5 taon. Sa mga videos ni Madison, palagi siyang makikitang masaya at patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Sa edad na 19, biktima siya ng mga sakit na ito at sa harap ng kamera ay ibinabahagi niya ang positibo niyang ugali sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdadaanan.
Dalangin pa niya sana ay makagraduate muna siya bago siya mamayapa o kung sakaling papalarin ay magkaroon din ng sariling pamilya. At hindi nga nagkamali si Madison. Nag-viral ang kanyang mga videos, bumuhos ang suporta. Napakaraming taong nakisimpatya at naging napakabilis ng paglago ng kanyang followers. Nakisimpatya ang mga tao sa kanyang pinagdadaanan at karamihan ay nag-alay ng panalangin at motibasyon para sa dalaga. Ngunit ang totoo, lahat ng ito ay gawa-gawa lamang ni Madison. Lahat ng detalye na kanyang binanggit sa kanyang mga videos ay pre-researched. Mga impormasyon na nakuha lamang niya sa Google o mga parehas na kaso ng mga nasabing sakit. Isinusulat niya lahat ng impormasyong ito sa kanyang notebook at pinapractice niya muna ang lahat bago sumalang sa recording. Mukha nga namang kapanipaniwala lahat dahil alam niya ang mga detalye ng kanyang sakit, ang mga termino, mga gamot at mga procedures na ginagawa sa mga ganoong klaseng pasyente. Araw-araw nagpo-post si Madison ng videos upang i-update ang kanyang mga fans. Dinidiscuss niya ang kanyang mga cancer treatments, mga hospital visits at iba pang parte ng kanyang buhay, katulad ng kanyang daily routine, ang kanyang school, maging ang kanyang pag-workout. Karamihan sa kanyang mga supporters ay mga cancer survivors at mga taong may parehas na sakit, mga taong nasa parehas na sitwasyon. Humuhugot sila ng lakas kay Madison, inidulo dahil sa napakagandang outlook nito sa buhay. Ang iba pa nga ay ginawa siyang role model dahil sa tapang nito at pagiging transparent sa kanyang mga pinagdadaanan. Hindi nagtagal, dumagsa na din ang mga offers kay Madison. Isa siya sa mga guest speaker sa seminar ng National Pancreatic Cancer Foundation, pati na rin ng All Foundation. Naging keynote speaker din siya sa isang assembly sa kanilang eskwelahan sa Ambrose University. Kinilala si Madison bilang isang huwaran at matapang na babae na dapat tularan ng mga taong nakakaranas din ng matinding dagok sa buhay. Naging isa siyang inspirasyon para sa mga taong nawawalan na ng pag-asa sa buhay na ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap. Maganda naman sana ang magiging epekto ng pagpapanggap na ito ni Madison. Ngunit hindi nagtagal, unti-unti nang napansin ng kanyang mga taga-subaybay ang mga butas sa kanyang kwento. Katulad ng nabanggit kanina, alam na alam ni Madison ang panlulokong ginagawa niya sa mga tao. Isa siyang impostor at lahat ng kanyang kwento ay gawa-gawa lamang. Ang pinakamatindi pa sa lahat ay maging ang kanyang pamilya ay napaniwala niya sa kanyang pagpapanggap. Itinago niya ang katotohanan sa kanyang buong pamilya at pati sila ay pinaniwala ni Madison na meron siyang matinding sakit. Ilang beses na nakiusap ang kanyang ina na makita ang kanyang mga medical records at masamahan sana siya sa kanyang mga treatments, ngunit paulit-ulit itong nireject ni Madison. Dahil mahal nila ang kanilang anak, naniwala sila sa lahat ng sinasabi ni Madison. Nang masiguro ni Madison na solid na ang kanyang fanbase, dito na siya nag-set up ng GoFundMe account at hinikayat ang kanyang mga manunood na mag-donate sa kanya nang sa ganon ay hindi na problemahin ng kanyang mga magulang ang mga gastusin sa kanyang pagpapagamot. Sinet up ni Madison ang GoFundMe account na ito noong January 2023 at pinamagatang Maddie's Fight Against Pancreatic Cancer. Idinagdag din ni Madison na ang perang makakalap sa fundraiser na iyon ay gagamitin nila sa kanyang mga gamutan, mga medical bills, gas, pagkain at kung ano-ano pang expenses na kailangan niya upang mapagtagumpayan niya ang hamong iyon sa kanyang buhay. Muli, tama na naman ang forecast ng dalaga. Kaliwat ka ng tao ang nagbigay, mga taong sumuporta sa laban niyang iyon sa kanyang sakit at in total, nakalikom si Madison ng $37,000 o tumataginting na 2.1 million pesos in donations mula sa 400 taong nakisimpatya sa kanya. Nang mga puntong iyon, ramdam na ni Madison ang kanyang tagumpay. Hook na ang mga fans sa kanyang kwento at kung maipagpapatuloy niya ang palabas ay magkakamal siya ng maraming salapi. Mas marami pa siyang mahuhot-hot na pera kung gagalingan niya pa ang pag-arte sa kamera. Obviously, nagbigay ang mga tao ng pera so kailangan niyang magbigay ng resibo upang maipagpatuloy ang kanyang palabas at ang pagpasok ng pera.
Sa pagpapatuloy ng palabas, pineke niya ang kanyang hospital visits, mga larawan ng kanyang treatments, at lahat ng mga detalye na may kinalaman sa gawa-gawaan niyang sakit. Updated talaga ang kanyang mga viewers kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay. Ngunit lahat ng pagpapanggap na ito ay may katapusan. Hindi nagtagal, napansin na rin ng may mga mapanuring mata ang mga butas sa kanyang istorya. Nagtaka ang mga tao na mukhang glowing pa rin si Madison. Base sa mga nauna niyang video, mababa na ang tsansa ng kanyang survival, pero nakakapasok pa rin siya sa eskwelahan at nakakapag-gym pa din. Clear ang kanyang balat at makapal pa din ang kanyang buhok. Walang indikasyon sa kanyang itsura na meron siyang matinding sakit. Sa pagdaan ng mga araw, mas lalong dumami ang nagsuspetsa kay Madison. Nagtaka ang mga tao dahil masyadong matindi ang mga sakit na sinasabi niya sa kanyang mga fans. Pancreatic cancer at leukemia. Kung totoo ngang sumasailalim siya sa mga extensive na medical treatments at radiation, imposible na makakapasok pa siya sa school, lalong-lalo na ang makapag-gym. Marami ang tumaas ang kilay at dito na nga nagsimulang gumulo ang lahat. Hindi naman ito hinayaan ng mga masusugid na taga-suporta ni Madison. Ipinagtanggol din ni Madison ang kanyang sarili at sinabing healthy looking at glowing siya dahil umiinom siya ng magagandang vitamins at supplement, kaya't napapanatili niyang healthy ang kanyang itsura. Ngunit marami ang hindi naniwala sa paliwanag na iyon ni Madison. Imposible para sa kanila ang sinasabi ng dalaga dahil base sa kanyang mga naunang videos ay 9 beses na siyang sumalang sa chemotherapy. Sa kabila ng mga red flags na ito, hindi pa rin siya iniwan ng kanyang mga fans. Meron pang mga banta ng pagpatay sa sino mang mangungwestiyon sa mga impormasyon na inilalabas ni Madison patungkol sa kanyang karamdaman. Dito na napansin ng mga professional sa medical field ang mga mali sa mga sinasabi ni Madison. Maging ibang mga tao na mayroong parehas na sakit ay kinwestiyon na rin ang mga maling impormasyon na inilalabas ng dalaga. Ngunit isang larawan ang siyang tuluyang nagtuldok sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Isa itong larawan kung saan makikita na parang nasa isang hospital room si Madison. Para sa mga taong walang ganoong sakit o mga taong wala sa medical field, baliwala ang maliit na detalyeng ito. Ngunit para sa mga taong nasa medical field, ito ang nagpatunay na kasinungalingan lahat ang ipinakita ni Madison sa social media. Napansin nila na peke ang aparato na nasa likod niya sa larawan. Mukha ding madumi at hindi man lamang na sterilized. Mali din ang pagkakakabit ng medical ports at ang pinakamatindi sa lahat ay maling tape ang ginamit upang ikabit sa katawan ni Madison ang nasabing aparato. Dahil sa patong-patong na suspetsa ng mga manonood, may isang naglakas ng loob na magsumbong sa pulis. Noong January 11, 2023, isang anonymous caller ang nagsumbong sa otoridad na maraming mga medical discrepancies sa mga videos ni Madison. At dahil nga sa sumbong na ito, dito na nagsimula ang investigasyon patungkol sa totoong health condition ng dalaga. Hindi na sana makikialam ang mga pulis, ngunit nalaman nila na nagdo-donate ang mga tao ng pera kay Madison para sa kanyang gamutan. Kung totoo nga ang sinasabi ng nagsumbong, maliwanag na nanloloko si Madison ng mga tao upang magkaroon ng pera. At kung makukumpirma ang lahat, si Madison ay hindi isang pasyente, kundi isang magnanakaw. At dito na nga sumambulat ang katotohanan sa lahat. Pinabuklat ng mga pulis ang medical records ni Madison at dito nakumpirma ng otoridad na wala naman talagang sakit ang dalaga. Wala itong diabetes, leukemia at higit sa lahat ay cancer. Isa siyang napaka-healthy dalaga base sa kanyang medical records. Dahil sa nalamang ito ng mga pulis, agad nilang inaresto si Madison at mabilis din kumalat ang balitang ito sa social media. Galit na galit ang mga fans ng dalaga nang malaman nila ang katotohanan. Si Madison ay nakasuhan ng deception na isang Class C felony. Ipinabuwag din ng otoridad ang kanyang GoFundMe account, pati na rin ang kanyang social media account sa lahat ng platform. Dahil nga sa kumpirmasyong ito sa kasinungalingan ng dalaga, unti-unti ding nagkaroon ng investigasyon ang mga netizens sa totoong pagkatao ni Madison.
Sa isang post, nakita nila na inalala nito ang buhay ni Charlie Espalding, na isang teenager mula sa Iowa na namatay sa parehas na sakit noong October 2022. Napakarami nitong post kung saan ipinagluluksa niya ang pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Dito na napagtagni-tagni ng mga netizens ang lahat. Ginamit ni Madison ang mga impormasyon na nakalap niya mula sa kaso ni Charlie sa kanyang videos para magpanggap na meron din siyang malalang sakit. Akala nila ay isa itong inspirasyon. Isa pala itong magnanakaw. Bago sumapit ang court date ni Madison, inamin niya na guilty siya sa first-degree theft sa pagsisinungaling sa kanyang mga fans upang makakuha ng pera. Ngunit nang sumapit ang court hearing noong October 2023, biglang nag-iba ang kanyang pahayag na hindi di umano siya nag-imbento ng sakit para makapanghuthot ng pera. Sa halip, isang makabagbag damdaming istorya na naman ang ipinahayag niya sa harap ng judge. Ayon sa salaysay ni Madison, ginawa niya ang pagpapanggap na iyon upang mabuo ulit ang kanyang pamilya. Galing di umano siya sa isang broken family at naghiwalay ang kanyang mga magulang nang 2 taong gulang pa lamang siya. Ang pamimeke sa kanyang sakit di umano ang huling attempt niya na mabuo ulit ang kanyang pamilya. Na maliit pa lamang siya ay sinasabihan na siya ng mga taong malalapit sa kanilang pamilya na siya lamang ang makakagawa ng paraan upang magbalikan ang kanyang ama at ina. Marami di umano silang pinagdaanan at nagawa lamang niya ang pagpapanggap sa pag-asang makukuha ang atensyon ng kanyang ama at ina. Ngunit hindi ito bumenta sa kanyang mga dating fans. Ayon sa iba, sinasabi lamang ni Madison ito upang mapababa ang kanyang sintensya para maawa sa kanya ang jury. But this time, muling gumana ang taktikang iyon ni Madison. Matapos ang trial, si Madison ay naparusahan ng 10 taong pagkakakulong, ngunit kalaunan ay nasuspende ang hatol na ito. Dahil sa suspensyong iyon, hindi na niya kinailangan pang manatili sa likod ng rehas, kapalit ng pagpapakita ng pagbabago sa kanyang masamang ugali. Inutusan siya ng korte na magbayad ng $39,000 bilang restitution at pinagmulta ng $1,370. Ibinalik din lahat ng donasyon na natanggap niya sa kanyang GoFundMe account sa kanyang mga fans. Subalit marami ang hindi sang-ayon sa hatol na ito kay Madison. Ang damage na nagawa ni Madison ay hindi lamang monetary. Nagsinungaling siya sa mga tao, naging idol siya for survivors ng isang sakit na hindi naman totoo. Maraming mga tao ang nadismaya dahil all along ay kasinungalingan lamang naman pala ang lahat. Ang mga taong umidolo sa kanya ay nawalan muli ng pag-asang magpatuloy dahil ang totoo ay gawa-gawa lamang naman pala ang lahat. Lahat ito ay hindi kayang bayaran ng pera. Ngunit muli, nagdesisyon na ang korte kaya't wala na ring magawa ang mga tao kundi tuldo ka na rin ang lahat. Isang malinaw na aral mula sa kasong ito na hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay totoo. Maging mapanuri at ibigay ang inyong suporta sa mga taong sincere at may magandang layunin sa kanilang ginagawa sa social media. Higit sa lahat, hindi natin kailangang magpanggap at bumuo ng isang imahe na hindi naman totoo para makapanloko ng tao. Walang imposible kung magsisipag tayo sa buhay at lalaban ng patas. Maging masikap at masinop upang magtagumpay tayo sa buhay sa patnubay ng may kapal. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.